Viand for today, patatim. So, ito ang aking mga ingredients. Meron ako ditong 1/8 cup na honey. Inumpisahan ko ng buksan yung aking kalan para mailagay dyan yung mga ingredients. Tapos, kailangan ko rin ng pechay, 1 carrot, 1 whole head ng garlic, ginger, itong laurel, onion, oregano dried, syempre yung pata, peppercorn, salt, soy sauce, sesame seed oil, at some water. So, procedure tayo. Ayun na nga, naumpisahan ko na. Nandun na yung aking medyo maraming honey. So, ito ay honey. Ngayon, pwede, as substitute, pwede kayong gumamit ng molasses. Pero ako hindi. Ang kinuha ko itong almost 1/8 cup ng honey. So, ilalagay ko ngayon itong onion, ginger, and garlic. Ilalagay ko dyan. Uupuan ng pata. Para sa patatim. So, ngayon, ilalagay ko itong pata. Then, lalagyan ng oregano. So, mga 1 teaspoon lang. Tapos, peppercorns. So, itong gagamitin ko, yung aking colorful na peppercorn. Tapos, lalagyan ko rin ng kaunting salt. Then, yung soy sauce. Mga 1/2 cup na soy sauce. So, ngayon, lalagyan din natin siya ng bay leaves. Medyo maraming bay leaves ko kasi maliliit siya. Ayan. Bali, 3 piraso. Ayan siya kaliliit, oh. Then, tubig. Dadagdagan ng tubig para lumambot. So, mga about 2 hours natin siya pakukuluan hanggang sa lumambot yung pata. And then, mamaya ipapatong ko dyan yung carrot at saka yung pechay. Tapos, ilalagay ko rin siya sa oven or microwave oven, at lalagyan ng sesame seed oil. Okay, hanggang mamaya, hanggang sa maluto yung aking patatim. Okay, pressure cooker na para madali. So, ngayon titingnan natin. Yes. Lalagay yung carrot. Takpan muli para maluto yung carrot. So, ngayon, ilalagay natin yung pechay. Ayan. Tingnan nyo, kaunti na lang yung kitaba, yung sabaw. So, ilalabas ko ngayon itong patatim. At ilalagay ko sa microwave
for about 10 to 12 minutes siguro. Para medyo maging crispy itong kanyang balat. Kung meron kayong oven, pwede nyo ilagay sa oven. Ako ilalagay ko siya sa aking microwave. So, at dito, sa sabaw niya, aking lulutuin yung pechay. Ayan yung carrot, oh, luto na. Malambot na siya. So, ngayon, ihulog ko yung pechay. Tatakpan uli para maluto itong pechay. So, dito tayo sa microwave. Ayan yung patatim. Akin siyang lulutuin muli dito. Ayan. Nasa microwave na siya. Mga 10 minutes siguro. Okay. So, ngayon itong pechay, lalagyan natin ng sesame seed oil. At papatayin na yung apoy dahil ito ay luto na. Antayin lang natin yung pata at ilalagay ko ito. Okay, hanggang mamaya sa paghain. So, luto na aking patatim. Yan. Yan. May pagka-crispy na itong balat. Masarap. Guten appetit! Pag gusto ninyong lagyan ng maraming pechay, pwede rin. Kasi sa akin, konti lang. At kung gusto ninyong instead of honey, ang ilagay ay molasses, pwede rin. Kasi ito, honey ang nilagay ko. At saka, kung gusto nyo ring lagyan ng star anise, match din yung star anise na ilagay. Ako hindi ko nilagyan kasi ayaw namin yung lasa ng star anise. So, yan ang patatim. So, una pinapalambot tapos pinapalutong yung balat. Okay! Guten appetit! Meron pang sauce na natira doon. Pwedeng ibuhos dyan o kung sino gusto sa kanin. So,